Dito po sa Colossians chapter 2, verse 8, sabi po ng Biblia, "Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ." Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo. Noong January 8, ginanap po yung National Baptist Day. Dito po sa bansa natin sa Pilipinas, at babasahin ko po yung pagsasabatas ng National Baptist Day. The National Baptist Day, Republic of the Philippines, nandyan po yan sa ating group chat, pwede nyo pong makita roon. Congress of the Philippines, Metro Manila, 18th Congress, 3rd Regular Session. Began and held in Metro Manila on Monday, the 26th day of July, 2021. Etong National Baptist Day ay naisabatas po ito kailan? July 26, 2021. So ilang taon na? 5 taon. So, hindi pala 5 taon. I'm sorry. Okay, 5 taon nung naisabatas. At alam natin, babasahin ko po, ito po ay naisabatas, Republic Act number 11897, July 23, 2022. An act declaring the second Thursday of January of every year as a special working holiday to be known as National Baptist Day. Naisabatas July 23, 2022. So nag-celebrate sila ng 23, 24, 25, and 26. So be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines in Congress assembled. Section 1, this act shall be known as the National Baptist Day Act. Section number 2, it is hereby the declared policy of the state to recognize the Baptists for the continuous pursuit of their evangelical mission to contribute to nation building by establishing Christian schools that instill academic excellence and build character in individuals, and churches that proclaim, teach, and share biblical principles for the betterment of society. Okay, section number 3, to recognize the important contribution of the Baptists in nation building, the state shall promote the observance of the second Thursday of January of every year as National Baptist Day and proclaim the same as a special working holiday. Okay, section 4, this act shall take effect 15 days after its publication in the official gazette or in the newspaper of general circulation. Approved. Ang National Day, Baptist Day, it was approved by Vicente C. Soto III, President of the Senate, Lord Alan J. Q. Velasco, Speaker of the House of Representatives. This act was passed by the Senate of the Philippines as Senate Bill number 2522 on May 30,
22 and adopted by the House of Representatives as an amendment to House Bill number 6522 on June 1, 2022. Okay, Myra Marie D. Villarica. Secretary of the Senate, Mark Leandro L. Mendoza. Secretary General, House of Representatives, approved lapse into law on July 23, 2022 without the signature of the President in accordance with Article 4, Section 27, 1, close and open parenthesis of the Constitution. Rodrigo Roa Duterte, Republic of the Philippines, Congress of the Philippines, Metro Manila. 18th Congress, 3rd Regular Session. So makikita natin ito, kapatid, yung National Baptist Day. Ano ba yung history nito? Kung bakit na isabatas? Ngayon, yung binasa natin, pagsasabatas ng National Baptist Day. Okay. Ngayon naman po yung kasaysayan, yung history of National Baptist Day. Sino may pakana nito? Alam nyo, nakakalungkot lang, nag-celebrate ng history of National Baptist, pero ang isa sa mga gumawa ng kasaysayan nito ay hindi po Baptist. Di ba nakakalungkot? Ang gumawa ng kasaysayan nito, si Senator Joel Villanueva. Sino siya? Anak siya ni Eddie Villanueva ng Jesus is Lord. Ang layo. So, Senator Joel Villanueva has a strong connection to both National Bible Day and National Baptist Day in the Philippines, primarily through his legislative work and family background. Connection to National Bible Day. Meron tayong National Bible Day last week of every month, pero hindi ho tayo nagse-celebrate ng National Bible Day sapagkat meron na tayong November 5th ng King James Version. Mga kapatid, so Senator Villanueva was a principal author, ito ang kasama niya, along with then Senator Manny Pacquiao, mga kurap na politiko, mga kapatid. Anong sabi of the legislation that established National Bible Day? Republic Act 11-163. This law signed by then President Rodrigo Duterte in December 2018 declared the last Monday of January every year, last Monday of January every year. Yan yung National Bible Day dito sa Pilipinas. A special working holiday to observe National Bible Day. Advocacy. Villanueva has consistently emphasized the importance of the Holy Bible in national governance and personal life. Pwede naman. Urging Filipinos to ensure biblical principles guide the nation laws and policies. He often delivers privileged speeches in the Senate to commemorate the day. Connection to National Baptist Day, a separate law, Republic Act 11897, the National Baptist Day Act established every second Thursday of January as National Baptist Day, a specific working holiday. Personal faith. Villanueva is the son of Brother Eddie Villanueva, the founder of the Jesus is Lord JIL Church Worldwide, a large Christian megachurch based in the Philippines. Celebration. He actively celebrates this day and uses his platform to recognize the contributions of the Baptist community and their role in the country's moral and spiritual foundation. So in summary, Joel Villanueva is a key figure in
the institutionalization of both the National Bible Day and National Baptist Day holidays in the Philippines, leveraging his position as a senator and his strong ties to a prominent Christian church to promote faith-based national observance. President of the Philippines. So ngayon po, dapat po ba tayong mag-celebrate din dahil ito po ay naisa batas? Mahalaga po ba na dapat makipag-celebrate po ito? Ang tanong, is a National Baptist Day, ang National Baptist Day ba ay itinagda ng Diyos or is it a tradition of men? Mamili kayo. Ang tanong, ang National Baptist Day ba ay it was ordained by God or it is a tradition of men? Mga kapatid, itong National Baptist Day, wala ho tayong tinatawag na o ikinuman sa Biblia na mag-celebrate tayo ng sarili nating denomination. So ngayong umaga mga kapatid, reasons why we don't celebrate a denominational day or a National Baptist Day. Kaya nakikita ninyo, hindi ko kayo hinihimok na sumama roon sa kanilang National Baptist Day. Kahit na isa batas yan. Meron tayong separation of church and state. Mga kapatid. So ito po yung reason kung bakit hindi ho tayo sumasama. Number 1, a National Baptist Day is a political influences. Alam nyo, sinabatas nila ito kasi involved po rito ang politics, mga kapatid. Hindi pwedeng magsama. There is a separation between church and state. Baka nakalimutan po natin. Kaya makikita po natin, yung ginagawa nila ngayon ay dahil lang kay Benny Abante, dahil kay Joel Villanueva, dahil kay Manny Pacquiao, at ilang mga pumirma po roon sa batas na yun. So kung ganito po ang mangyayari, mga kapatid, yung church, makikimingle na po ang church. The church mingles with worldly power. Hindi tayo dapat magpasakop sa gobyerno, ang simbahan, ang authority. Kasi magkaiba ang authority ng simbahan at saka ang ating government. So it mingles the church with worldly power. Government approval. Dahil ba ito ay government approval? Ang National Baptist Day, sabi nila, is a government approval. Pero ito po ay unscriptural, seeking state recognition. Hindi natin kailangan ng state recognition or government recognition, mga kapatid. Sapagkat hindi gobyerno natin ang nagtatag ng iglesia. Kaya ating makikita, yung state recognition is unscriptural. John 18:36. Tingnan niyo po yung John 18:36. John chapter 18 verse 36. Problema lang kasi, yung mga tao gusto nila yung sikat sila, popular sila. Kami ang nagtatag, kami ang nauna. Kami ang nagsulong. Anong sabi ng John 18:36? Ready now, read. Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servant fight that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence." Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito." Wala dito sa lupa ang kaharian ng Diyos, mga batid. Kung ang kaharian ko ay nasa sanlibutan, ang aking mga alipin ay makikipagbaka. Tignan nyo, dapat daw, kung ang kaharian natin ng Diyos dito
ay nandito sa lupa, dapat daw tayo makikipagbaka. Pero ang kaharian ng Diyos wala sa government eh. Ang kaharian ng Diyos nasa puso ng bawat mga kanyang mga hinirap. So it is a silent government. Yung government ng Diyos, yung church ng Panginoon. Kaya hindi natin kailangan ng government authority para tayo ay mag-celebrate because that is unscriptural. Okay. Number 2 na makita po natin, dahil ito daw po ay government approval. Binasa natin kanina yung government approval. Number 2, yung ginagawa ng National Baptist Day is worldly alliance. Makamundong pakikisama. Makamundong pakikisalamuha. Tingnan nyo yung mga nag-sign. Believer ba yan o unbeliever? Mga hindi mananampalataya yan eh. Mga mandarambong sa gobyerno. Tapos tayo magse-celebrate tayo dyan. Walang katuwiran sa Diyos na makikita mo. Mga pumirma dyan, mga magnanakaw. Parang galit, ano? Worldly alliance. Friendship with the world is enmity with God. James 4:4. James chapter 4 verse 4. James chapter 4 verse 4. Ready now, read. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God, or enemy with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kayo mga mangangalunya, yung adulterer dito, yung makiayon ka sa sanlibutan, yan po ay spiritual adultery. Hindi tayo kasama dyan na mga predestinarian Baptist, mga kapatid. Yung predestinarian Baptist, biblical po yan eh. Hindi tayo alliance ng ganitong katuruan ng kanilang celebration. Ang sineselebrate natin yung salita ng Diyos araw-araw sa buhay natin. Bakit? Sapagkat mayroon tayong buhay na walang hanggan. It was promised before the world began. Number 3, ang National Baptist Day is a carnal influence. Impluensya ng mga carnal, ng isang makakarnal, makalaman, self-centered. So, the church is not called to national celebration. Ang church ba ay tinawag sa national celebration? Hindi. Ang church ay tinawag from darkness into His marvelous light. Mga kapatid, yan ang church. Ang simbahan ay ito yung tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo under the government of Christ. It is not under the government of the Republic of the Philippines. Dapat matuto tayo, mga kapatid. Okay, carnal influence. Philippians chapter 3 verse 20. Philippians chapter 3 verse 20. Anong sabi? Ready now, read. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Yung conversation dito ay citizenship. Our citizenship is in heaven. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesu Kristo. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, ang papuri ay sa Diyos, hindi ho sa Baptist churches. Tandaan po natin, glory to God alone, not institutions. Isaiah 42 verse 8. Isaiah chapter 42 verse 8. Hindi po natin yan. Isaiah 42 verse 8. Everybody read. I am the Lord, that is my name, and my glory will not I give to another,
neither my praise to graven image. Yung kalihatian ng Diyos ay hindi niya ibinibigay sa iba. Mga kapatid, maging yung kanyang iglesia na tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabi nila kasi, baptist lang ang maliligtas. Hindi. Ang mga maliligtas lang, yung mga tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Hindi yung denomination. Hindi yung religion mo na kung saan ka nag-a-attend every Sunday. Kahit ka hindi baptist, kung tama yung turo ng tinuturo at kung kasama ka sa mga hinirang, mga kapatid, ikaw ay ligtas. Hindi natin ginagawa ang National Baptist Day. Dahil hindi po ito, it is not Christ-centered worship. Kasi itong ginawa nila branded-centered religion . No. Not brand-centered religion. Ang gusto natin, Christ-centered worship. Kasi pwedeng magmataas si Villanueva, siya ang author nito . Kasama si Manny Pacquiao. Oh. Hindi ko nga nakita yung pangalan ni atras dito . Colossians chapter 2, verse 19. Colossians 2:19. Madali lang tayo matapos. Colossians 2:19. And not holding the head, from which all the body by joints and bands having nourishment ministered and knit together, increaseth with the increase of God. At hindi nangangapit sa ulo, na sa kanya ang buong katawan, sa kanya ang buong katawan. Pagmamay-ari ng Diyos. Si Kristo, He is the head of the body. Having nourishment ministered and knit together, or fit together, increaseth with the increase of God. Ito po ay inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng kakasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Kaya mahalaga, okay, earthly, eternal dapat tayo, ito yung ating eternal perspective. 1 John 2:17. 1 John chapter 2, verse 17. Everybody read, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Yan ang dapat, mga kapatid. Yung eternal things, the world passeth away. Yung mga celebration na yan, it will pass away, and the lust thereof, and the desire thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Okay, sabi natin kanina, a National Baptist Day is a political influence lang yan, mga kapatid. Hindi tayo dyan. Okay, number 2. A National Baptist Day is a prideful identification. Ang masama pa rito, nangangaral yung mga doktor nila, yung mga matataas ng pangangaral nila, sinasabi nila during the time of National Baptist Day, ay involved dito yung doktrina na si Kristo ay Baptist. Naniniwala ba kayo na si Kristo ay Baptist dahil siya ay binautismuhan ni John the Baptist? Kaya ang tunay na reliyon ay Baptist. Amen? Kamote. Sabi ni Papa Ray, patayin mo na yan. Kasi nanonood ako ng Baptist Day nung panahon na yan. Sabi ko, wala akong napulot. Kaya mahalaga, hindi ho si Kristo ay Baptist. Wala sa Biblia na si Kristo ay Baptist. Sabi ng Biblia, Jesus means Savior. Christ means Messiah. Mga kapatid, yung ganitong katuruan ay heretic doctrine, mga kapatid. Bakit? It elevates a denomination over Christ.
Itinataas niya kasi yung denomination over Christ. Anong tawag dito? Ang tawag dito, sectarian spirit. Naging problema ito ng Corinthian church. Tignan nyo sa 1 Corinthians chapter 1, verse 12 and 13. 1 Corinthians chapter 1, 1 Corinthians chapter 1, verse 12 and 13. Tignan nyo. Now this I say, that every one of you saith, I am Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Di ba may division? Sinasabi na iba, mas gusto ko si Pablo, magaling. Hindi, si Apollos, magaling ito, mas narrator ito. Hindi, mas gusto ko si Cephas. Sino si Cephas? Si Pedro. Bakit si Pedro? Matapang mangaral. Ako naman kay Kristo. So, mayroon ng division. Gusto nila yung galing ng tao, mga kapatid. Meron sila tawag na sectarian spirit. I am of Paul, of Apollos, and of Cephas, and of Christ. 13. Is Christ divided? Si Kristo ba ay nagkabahabahagi? Ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? Was Paul crucified for you? Or were ye baptized in the name of Paul? O kayo ba ay nabautismuhan sa pangalan ni Pablo? Kung kayo ay nabautismuhan sa pangalan ni Pablo, ang tawag sa inyo, Paulins. Kapag kayo na baptize sa pangalan ni John the Baptist, ang tawag sa inyo ay Baptist. Kaya si Kristo ay misconception, misinterpretation, misunderstanding. Mga kapatid, magalit sila kung magalit. O di lahat kayo, Renites, Ramosites. Bakit? Si Ramos ang nagbaptize sa inyo eh. Ramosites Baptist Church, Ramosite Church. Wala namang ganun eh. We baptize in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Teaching you to observe all things, whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Minsan prideful identification lang po kasi popularity. Hindi natin kailangang maging popular, mga batid. Kasi ang naitataas po rito, yung Baptist identity, not the church identity. Ang National Baptist Day ay, ang itinataas dito ay pangalan ng tao. It is pangatlo, fleshly glorifying. Ang naitataas ay laman. Yung kasikatan ng laman, karunungan ng laman, yung nagsulong ng batas na ito. Sila yung sikat dahil sa kanila. Ibig sabihin, utang na loob pa natin sa kanila na ginawa nito na sineselebrate naman na tradisyon ng ilang mga Baptist dito sa Pilipinas. Fleshly glorying. God forbids boasting in men. Pinagbabawal ng Diyos ang taong mayabang. 1 Corinthians 3:21. 1 Corinthians chapter 3 verse 21. Everybody read. Let no man glory in man, for all things are yours. Dapat ba purihin mong tao? Let no man, wala kahit sino dapat ang siyang magpuri sa tao, for all things, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kanino? Kahit si Pablo, kahit si Apollos, verse 22, kahit si Cephas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, kahit pa ang mga bagay na darating, lahat sa inyo. Bakit? 23, and ye are Christ, and Christ is God. Yan dapat. Mahalaga na matutunan po natin yan.
Walang dapat na kahit sinong may taas. Umayaw nga si Pablo, umayaw nga si Apolos, umayaw nga si Sipas eh. Kahit nga ang sanlibutan eh. Umayaw ang kamatayan, ang buhay, lahat ng bagay na darating, bagay na kasalukuyan. Bakit? Ang gusto ng Diyos, sa Kanya lang ang kaluwalhatian. Let not the wise man glory in his wisdom. Jeremiah 9:23 to 24. Tingnan nga natin yan, Jeremiah 9:23 and 24. Basahin natin ng malakas. Jeremiah chapter 9:23 and 24. Kapag binabasa ang salita ng Diyos, dapat makisabay kayo, mga batid. Amen? 23. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Sandali lang. Sabi ng Biblia, huwag magbapuri ang pantas, ang matalino sa kanyang karunungan, neither let the mighty man glory in his might. Kahit yung taong malakas ay hindi dapat siyang magpuri sa kanyang kalakasan. Let not the rich man glory in his. Maging ang taong mayaman, binawalan pa na hindi dapat siyang mapuri sa kanyang kayamanan. Anong dapat? But let him that glorieth glory in this, that he understandeth, and knoweth me, sabi ng Panginoon, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these things I delight, saith the Lord. Ito daw ang aking, yung kinaluluguran ng Panginoon, na siya ng Panginoon ay may kagandaang loob, merong kahatulan at katuwiran, sapagkat sa mga bagay na ito, ang Diyos ay nalulugod sa lahat ng bagay. Kaya wala, kahit nga ang matalinong tao kahit nga yung lakas ng tao, kayamanan ng tao, let not the wise man glory in wisdom, in riches, and in might. Saan tayo dapat mag-focus? Nakagaya ng ginawa ni Pablo. Itong focus natin, 1 Corinthians 2:2. Hindi National Baptist Day. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Everybody read, for I determine not to know anything among you save Jesus Christ and Him. Ito po ang dapat focus natin. Ng ating Panginoong Kristo, siya ay napako sa krus. Sabi ni Pablo, verse 3, and I was with you in meekness and in fear and in much trembling. At ako'y nakikisama sa inyo na may kahinaan, may katakutan at may lubhang panginginig. Bakit? Alam niya na hindi siya karapat-dapat Pero ito kasi yung nagbigay sa kanya ng legal na pag-asa na yung kamatayan ni Kristo sa krus, yun ang dapat nating i-celebrate. Hindi para magpenitensya at magpakapako sa krus at magbuhat ng krus sa kalsada from mula Batanes hanggang Sulu. Holo, Sulu. Wala yun mga kapatid. At tayo, ano ba yung preach? Ito dapat yung ating ministry. Ang binigay sa atin ay ministry. Hindi po celebration. Ano ba yung ministry? Acts 20:24. Acts chapter 20 verse 24. Everybody read, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I receive of the Lord Jesus Christ, to testify the gospel of the grace of God. Ano yung kanilang kagalakan? Hindi po selebrasyon. Ang kagalakan nila, matapos yung ministry, matapos yung gawain ng Panginoon. Saan nila tinanggap? Sa kanilang mga elders, sa national director? Hindi. Yung ministry, pagmamay-ari ng Diyos, tatapusin mo lang. Practically. Ano yung ministry na yan? To testify the gospel of
the grace of God, upang ipangaral ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos, kasama ka rito. Paano ka nakasama? Titus 1:2-3. Titus chapter 1, verse 2 and 3. Dito ka nakasama. In hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Hindi ka pa ipinanganak, wala pang mundo. Kasama ka na, may pangako na sa iyo ng Diyos, nandun ka na, nasa kaisipan ka na ng Diyos. Kaya ito yung eternal life. Number 3, ito yung practical life. Sa practical, sa time, yung una, sa verse 2, eternal salvation. Sa number 3, verse 3, time salvation. But hath in due times. Manifested this word through. Merong nag-preach ng gospel of the grace of God. Gusto mong tumanggap? Gusto mong magsisi? Gusto mong sumampalataya? Yun po ay resulta. It is not the requirement of our salvation. Kasi yan, nag-appear siya in time salvation. In due time, manifested this word through preaching. Kaya ang ministry natin is to preach the gospel of the grace of God. Kaya si Pablo may instruction doon sa Galatians 5:1 na binasa natin kanina. Anong sabi? Stand fast. Tumayo ka ng mabilis. Yun ba yun? Stand fast. Therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Yoke of bondage po kasi uli yan, tradition na yan. Gumawa ng another tradition. Isinabatas pa ang National Baptist Day nila. Kaya sabi natin kanina, ang National Baptist Day is a political influence. Tama, mga politika naman gumawa niyan eh. Hindi mga Kristiyano. Okay, number 2. A National Baptist Day is a prideful identification. Jesus Christ is a Baptist. That's why all Baptists are saved. Okay, number 3. Number 3, a National Baptist Day is prohibited institution. Pag sinabi mong prohibited, ipinagbabawal. It was a prohibited institution. Isang institusyon na ipinagbabawal. Ang Diyos ba ay nag-command na dapat tayong mag-celebrate ng Baptist Day? Hindi. Okay, basahin natin ulit yung Matthew 28:19 and 20. Etong mga primitive Baptist, mga predestinarian Baptist, napaka-legalistic nila. Bakit maniniwala ka ba sa isang paniwala na wala sa Bible? Paniniwalaan mo ba yung paniniwala na wala sa Bible? Tapos sasabihin mo, the Bible is our final authority. Pero ang dami mo palang celebration na wala sa Biblia. Man-made institution lang po kasi yan. Kaya sabi ng Bible sa Matthew 28:19 and 20, itong dapat natin paniwalaan. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Anuman na ituturo ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo.
Yung iniutos lang ng Panginoon, yung lang nagaganapin natin according to His Word. At narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So no precept. Wala sa salita ng Diyos. Scripture gives no command for denominational holidays. Wala tayong denominational holidays. Colossians 2:16. Colossians chapter 2 verse 16. Anong sabi? Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or of new moon or of the Sabbath days. Kaya wala po, mga batid. Wala pong command. Okay, number 2, no precept. Number 2, no pattern. May pattern ba para mag-celebrate ng denominational celebration? Acts 2:42. Acts 2:42. Ano po ang sabi po ng Biblia? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Yung continued steadfastly, every day po ito. Hindi lang every Sunday sa buhay natin. Nagbabasa tayo, kung ayaw mo magbasa, makinig ka. Hindi na imposible ngayon. Marami na tayong mga nai-upload. Punta ka lang kayo sa Primitive Baptist Cavite, punta kayo ng Primitive Baptist Cabanatuan, punta kayo ng Preacher's Corner. Marami na po doon, mga kapatid, na naririnig po natin para lumakas tayo at maging malago tayo sa pananampalataya. Sila'y nagpatuloy, sabi ng Biblia. Kaya makikita natin, nagkainan man sila, may fellowship, pero walang celebration. Tama? Tama? Anong meron kasi dito? Apostles' doctrine. Matatag sila sa doktrina. Fellowship. Hindi fellow goats. Breaking of bread and in prayers. Pangatlo, bakit pinagbabawal na itong institution? No precept, no pattern. Number 3, no permission. Deuteronomy 12:32. Deuteronomy chapter 12, verse 32. Thou shalt not do so unto the Lord thy God, for every abomination to the Lord which he hateth have they done unto their gods, for even their sons and their daughters they have burned in the fire to their gods. Itong ganitong klase ng worship ay it is not permitted. Yung magdagdag ka ng isang selebrasyon na hindi naman inutos, tulad nitong pag-aalay ng mga anak na lalaki at babae na kanilang sinusunog sa apoy sa kanilang mga Diyos. Parang tuloy ang nangyari. Ang mga, anong tawag dyan? Ano kasi yung kapag may piyesta, meron silang itinataas na tao? Anong tawag doon? Tulungan nyo ako. Patron. Kaya ang patron ng mga Baptist, si John the Baptist. Parang yun ang naitataas kapag nagse-celebrate nila dahil binautismuhan ni John the Baptist, si Kristo. Kaya ang naitaas ngayon sa iglesia ay si Juan Bautista na nagbautismo. Parang ganun eh. Kaya si Kristo sa baba na lang kasi nagpasakop si Kristo sa authority ni John the Baptist. Ganun yung kanilang tinuturo po roon. Na sila ay dapat mamatay kahit na daw mamatay sila sa Baptist. Hindi naman ganun ang sabi ng Biblia. Na dapat tayo mamatay dahil sa Baptist.
Pwede tayong mamatay dahil sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kasi ang National Baptist Day, it promotes a man-made religion. It promotes the tradition of men. It make the word void, sabi ng Biblia. Mark chapter 7, verse 7 to 9. Mark chapter 7, verse 7 to 9. Ready now, read. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Ang National Baptist Day, commandments of men. It is a man-made act. Verse 8, for laying aside the commandment of God, he hold the tradition of men, as the washing of pots and cups and many others, such like things ye do. And he said unto them, full well, ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. Kaya ito po ay, it makes the word void. Void sa kanila ang salita ng Diyos. Cancel sa kanila ang salita ng Diyos. Ang National Baptist Day ay religious ritualism. Appearance without power. 2 Timothy 3:5. 2 Timothy chapter 3 verse 5. Ready now, read. Having a form of godliness. May anyo ng kabanalan. Anyo. Walang katotohanan. But denying the power thereof, from such turn away. May anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Dapat hindi tayo bahagi, lumayo ka sa mga ito. Bakit? Hindi naman po tayo bahagi noon eh. And then pangatlo, lima, emotional substitute lang po daw ito. Emotional substitute. Celebration replaces sound doctrine. Hindi natin pwedeng i-replace yung sound doctrine, yung isang magaling na doktrina. 2 Timothy 4:3. 2 Timothy chapter 4 verse 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Puro celebration na lang. Jesus Christ is a Baptist na lang. Wala na talaga yung tamang doktrina. Hindi nga nila mapinpoint kung anong doktrina na pwede nilang tayuan eh. But after their own lust, shall they heap to themselves teachers, having itching ears. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Verse 15, verse 4, and they shall turn away their ears from the truth. Tatanggalin nila yung kanilang, ihiwalay nila yung kanilang tenga sa katotohanan at ibabaling na lang sa kata, and it shall be turned unto fables. Kaya, as we conclude, mga kapatid, inuulit ko, why we do not celebrate a National Baptist Day? Bakit? Number 1, political influences. Number 2, a National Baptist Day is a prideful identification. Number 3, a National Baptist Day is prohibited institution. Okay, as we conclude, the Lord ordained the gospel. Ang Diyos, tinalaga niyang gospel, ang ebanghelyo. Hindi po denominational days. Pangalawa, the Lord built the body, the church. Kasama tayo sa church na tinubos niya sa pamamagitan ng kanya dugo. Number 3, the Lord honors truth, not tradition. Mas ino-honor, mas pinapangaralan ng Diyos ang katotohanan kaysa tradition. Number 4, the Lord desires spiritual worship in spirit and in truth.
Hindi lang worship, kundi worship in spirit and in truth. Number 5, the Lord opposes religious pride. Ang Diyos ay kinokontra niya yung religious pride. Jesus Christ is a Baptist. Okay, number 6, the Lord commanded us to contend for the faith. Ang Panginoon ay Kanya tayong inuutos para ipaglaban ang pananampalataya and preserves sound doctrine. At pang-7, the Lord alone be glorified. Ang Diyos po ang dapat nang siyang mapapurihan. At nawa, nagbigay sa atin ng magandang linaw yung salita ng Diyos kung bakit hindi po tayo nagse-celebrate ng National Baptist Day, because it is a political influence, prideful identification, and number 3, a prohibited institutions. Magandang hapon po, nawa pinagpala tayo ng Panginoon.